Mga kwento ni Thelmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Robert. Siyempre, kagaya ng iba, listeners niyo rin po ako. Nakikinig din ako sa ibang channel. Bali, ito ay patungkol sa probinsya ng Capiz. Bukod sa inyo, marami na akong naririnig sa ibang channel na kwento patungkol dito. Yung iba, sakto lang. Hindi mo din naman masasabi talagang hindi totoo. Dahil kumbaga, isa, dalawa o pamilya ng mga aswang lamang ang pinag-uusapan. Kasi syempre, marami namang lugar na may aswang, di ba? Pero yung ibang mga may karanasan doon na halos buong barangay ay mga aswang umano sa Capiz. Medyo hindi ko alam ang mararamdaman ko sa ganun, Sir Seth. Bukod sa walang ganung lugar sa mahigit na 40 taon kong namuhay sa probinsya na ito at paikot-ikot pa ako sa ibang lugar, lalong-lalo na sa Panay. Wala akong nakilala o nabantog na lugar o barangay sa Capiz na magiging tawag mo ay ganon. Kung meron man, napupuntahan namin tapos wala naman talaga. Medyo napahaba ng intro ko pero sa mga magtatanong kung bakit ko nasabi ito. Gaya ng sabi ko, mag-40 taon na akong buhay sa lugar ng Capiz. At magmula pa sa aming ama, wala siyang nakitang patunay na may mga barangay ng aswang. Isa din kasi ang ama ko sa gustong patunayan ng lahat ng mga ito. Kung totoo ba, paikot-ikot na sila sa lugar ng Capiz kasama si Lolo, lalong-lalo na nung kabataan niya pero walang makakapagpatunay na may mga barangay o baryo ng aswang. Mas marami pang nahuling NPA sa amin, Sir Seth. Noon pa man, marami na ring dumadayo sa Capiz. Yung iba, pumunta para patunayan ng mga aswang-aswang na yan pero sa huli, nagtatagal sila dito kasi nag-i-enjoy sila sa ganda ng lugar. Sa mga kuweba, talon, ilog at dagat na kilala dito. Sinong hindi mag-i-enjoy, di ba? At kahit gabi rin sila sa daan, hindi sila nakakaranas ng mga kababalagan. Lalo-lalo na kung mga taga-Capiz ang kasama nila o taga-Capiz ang mga pupuntahan o dadayuhin nila. Pero bakit nga ba ako naririto? Bakit nga ba ako nagpadala sa inyo ng sulat? Ano to? Para lang patunayan na walang aswang sa Capiz? Marahil ay nalilito ka o ang mga listeners mo kung ano nga bang rason. Channel to ng katatakutan. Bakit? Anong pinaglalaban ko tungkol sa mga aswang, di ba? Ayaw ko lang masira ang lugar namin. At alam ng mga listeners mong taga-Capiz yan. Pero base sa karanasan ng aking ama, meron akong mga kwento. Kwentong nanggaling sa mga kakilala at sa mismong karanasan ng aking ama. Ang mga kwentong ibabahagi ko ay katulad ng mga koneksyon ni Teniente Gimo at Maria Labo sa lugar ng Capiz. At kung bakit nagkaroon ng malawakang kwento patungkol sa lugar namin. Kahit na itong dalawa naman na ito ay hindi naman tagaron. Ito ang point of view ng aking paparigor na nangyari sa pagitan ng dekada 70 hanggang 90. Isa ang Capiz sa lugar ng Visayas kung saan patok na ang pangangalakal at komersyo noon pa man. Lalong-lalo na sa lugar ng Rojas. Nang ibig sabihin ay samot-saring mga tao na hindi taga-isla ng Capiz ang paroon at parito sa probinsya namin para sa ganitong uri ng kalakalan. Sa mga ibang listeners, alam niyo na siguro ang kinalaman nito sa mga aswang. At sa mga hindi, malalaman niyo rin. Noong dekada 50 at 60, wala akong masyadong naalala ng mga kwentong kumakalat sa lugar namin sa Capiz. Partikular na sa Tapas, Panitan at Rojas.
kung saan ako madalas naroroon noong kabataan ko. Sabi nila, galing umano ang mga ganitong uri ng nilalang sa ibang isla o sa kabilang dayo. Hanggang sa unti-unti nang umusbong na may mga inatake dito sa ganitong barangay, sa ganitong baryo. May mga nabibiktima na. Meron pang nanlalason Kasabay ito ng pagbukas palalo ng komersyo sa lugar namin. May kung ano-ano ng balitang ganito. Magmula ng paunti-unting dumami ang mga dayong nakikisalamuha sa amin. Unang karanasan. Galing kami noon sa isang bayan na malapit sa daungan ng mga kalakal. Sa mga taga-kapis na buhay na ng mga dekada 70. Alam niyo na siguro kung ano ang pantalan na ito. Nag-iisa lamang ito noon. Hindi pa gaanong maayos at halos puro kalakal lamang ng produkto ang madalas na pumaparoon at parito. Gabi na noon, naroroon kami ng aking amang si Tatay Juan sa baryo malapit sa Pantalan. Naroroon kami ni Tatay kasi gawa ng may sideline si Tatay doon. Tumutulong maglipat ng mga produkto. Pagkakatanda ko, 5 kami noon. Habang inihahanay namin ang mga magkakaparehas na produkto, bigla kaming nakaamoy ng mabaho. Yung tipong hindi mo alam kung galing ba sa dumi o sa nabubulok o panis na pagkain. Akala pa nga namin noon ay meron kung anong nabubulok na pagkain ang naisama sa mga produktong yon. Maya-maya pa, nakarinig kami ng iyak. Iyak na nanggagaling sa isang hayop. Natahimik kami noon. Imposible namang may mag-iwan ng hayop dun sa mga kargamento. Hinanap namin ito, pero hindi namin makita sa kahit saang parte ng mga nakapatong na mga gamit. Inikot namin ang paligid hanggang sa hindi kalayuan. Meron kaming nakita na isang pain o lambat at mga pulupot ng nagkakagulong kadena. Mahaba ang lambat na ito na nakalaylay at yung lambat ay medyo ilang metro ang layo mula sa may mga nakapatong na mga kargamento. Pero yung pinakadulo nito ay tila naipit sa mga mabibigat na mga barilyes. Yung tipong hindi mo na mahahatak o mahihila pa ng malayo yung net na yon. Pero sa dulo, sa loob ng net, naroroon ito, nakahiga. Nawala ang iyak na parang pinipilit nitong pigilan ng sarili. Na ayaw magpakita pero huli na ang lahat nun. Gawa ng pansin na pansin namin siya. Rigor, saan kayong nanay niyang batang kalabaw na yan? Mukhang napulupot sa lambat Sabi pa ng tatay ko. Dali-dali naman kaming lumapit lahat. Kasing laki naman kasi talaga ito ng anak ng kalabaw. Kaya naman nagulat na lamang kami nang makitang isa itong baboy. Itim. Baboy ramo. Siguradong ganun na ganun ang itsura nun. Nagreact ang lahat, sir, sa gawa ng napakalaki naman kasi talaga. Hindi mo rin masasabing alaga ito ng kung sino kasi uso na noon yung may mga tatak o gupit sa tenga para masabing alaga mo Pero saan ito nanggaling? Bakit nagpupumiglas? Paano ito nakapasok doon sa lubid? At sa may lambat, na kahit siguro tao ay hindi makakaalis sa paraan ng pagkakapasok niya doon. At isa pa, siya ang nangangamoy mabaho. Mukhang walang may-ari yung baboy na to Pag pinakawalan natin to, baka hindi natin kaya pag tumakbo. Sabi pa ng isa sa mga kasama ng aking ama. Kumbaga, para sa amin nun,
Jackpot ito. Kung paghahatian nga naman namin yun ay malamang sa malamang, tiba-tiba kami. Hindi biro ang magkaroon ng karne ng baboy noong mga panahon na yon. Lalo na kung baboy ramo. Bali nakapag-desisyon kami na huwag alisin sa net ang baboy ramo. Pero itatali namin ang mga paa nito. Gawa ng baka makawala pa. Kumuha sila ng lubid. Nahirapan silang gapusin gawa ng nagwawala talaga ito. Paikot-ikot na akala mo ay malaking kalabaw ang kalaban namin sa lakas nito. Sige, magwala ka. Katay ka sa amin mamaya. Bali ang gagawin namin noon. Hihintayin namin muna kung merong maghahanap nito sa kinabukasan. Pero kung wala naman, iuwi namin ito sa bahay ng isa sa katrabaho namin at doon kakatayin at paghahatian. Habang nakapatong na kaming lahat sa nilalang, yung isa sa mga katrabaho namin na siyang may hawak ng lubid at magtatali sa mga paa ng baboy, bigla na lamang napasigaw. Napatalon palayo. Anong nangyari? Tanong namin. Nakita namin yung paa nito na merong dugo nun. Ayon sa kanya, nung luluhod na sana siya sa bandang balikat ng baboy para simulang gapusin o itali ang paa niya, bigla na lamang siyang nakaramdam ng para bang kinapitan siya ng paa ng baboy na yon. Pagkatapos ay kinalmot siya. Imposible yon. Paanong mangyayaring hahawakan ka ng paa ng baboy wala namang mga mahabang daliri yun, di ba? Halos ipaglaban pa namin na baka nakagat lamang siya ng baboy ramo. Pero nang makita namin ang sugat niya, para talaga siyang kinalmot. Ng 4 na kuko. Dahil doon ay pinagtulungan na naming igapos ng tuluyan ng hayop na yon. Pinaghugas namin ng paa ang katrabaho namin na yon. Di mo naman masasabing may kalaliman ng sugat pero syempre masakit at nagdugo pa rin. Nilinis at pinaliguan na rin namin ang baboy habang nakatali at nakalambat. Pero hindi mawala-wala ang masangsang na amoy nito. At gaya nga din ng karanasan ng iba, para bang may makapal at malapot na langis na hindi magawang maalis sa katawan niya. Kahit anong kuskus pa namin. Pabiro pa nga naming sinabi na baka naligo sa grasa. Hinayaan na lamang namin ito. Nagpatuloy kami sa paggawa. Inabot kami na mga siguro 2:00 na madaling araw nun. Pagkatapos may ayos ang lahat, nagdesisyon na kaming magpahinga. Dadating naman ng mga bandang 3:00 ang pinaka-boss doon at siya na ang makikipagtransaksyon sa mga susunod. Nang malapit na ito ay tinanggal na namin yung lambat kung nasaan ang baboy. Pero yung baboy ay nakapulupot pa rin sa lambat na yon. Binuhat namin ito at inilagay sa sasakyan ni Mang Silo, yung isa sa mga katrabaho namin. Habang nasa lambat ay tinali namin yun ng maayos at tinago sa boss namin para hindi humingi nun. Magulang din kasi yon, Sir Seth. Pagkatapos ng shift namin ay kanya-kanya na kaming angkasan sa may owner at mabilisan na kaming bumiyahe papunta sa may bahay ni Manong Tonyo. Ang pinakamalapit na bahay kung saan namin kakatayin ng baboy na yon. Pakanta-kanta pa sila tatay noon na masaya. Mukha umanong maaga pa lamang ay magiinuman na mga ito. Sabi pa ni tatay, mauna na akong umuwi pag nakatay ang baboy. Magdadala ako ng parte ko o parte namin nun at sabihin na lamang kay nanay na hahapunin siya sa pag-uwi. Gawa ng iinom nga sila doon. Pero ang plano na yon, hindi na nangyari. Bakit? Ganito. Habang nasa gitna ng kalsada, siguro dahil sa lumuwag na rin ang pagkakahuli nito sa lambat, bigla na lamang nagwala ang baboy na yon.
Nagulat kaming nakaangkas sa likod ng owner. Lalo na nang magsimulang bumangon ang dapat ay nakataling baboy ramo. Nagsigawan ng akapin mo, yakapin natin pero bago pa man kami tuluyang makariak, huli na ang lahat. At hindi namin inaasahan ang mga sumunod na nangyari noon. Hindi namin alam kung paano nangyari pero tila ba napigtas niya ang ginawa naming tali at dito na siya nagkaroon ng pagkakataon na tumayo. Napamura pa sila tatay noon at rinig ko kung paano isigaw ni tatay ang katagang, "Baboy ba talaga to?" Na hindi na kailangang sagutin pa. Sa kadahilanang sa pagtayo ng nilalang na ito, gamit ang kanyang dalawang paa sa likuran, tumambad sa amin ang isang lalaking payat na payat. May edad na. Nagwawala ito na tinutuluyang alisin sa katawan niya ang lambat na nakapalibot sa kanya noon. Sumisigaw na kami kay Manong Silo na itigil ang sasakyan. Pero nang makita niya ang nangyayari, lalo na ang kanyuan ng matanda na tila makapal pa ang balahibo sa likuran at mahahaba ang daliri noon at kuko nito, ay halos gumewang-gewang ang sasakyan sa kalsada. Napakapit kami na parang titilapon. Pero ang matandang ito ay ngumangawa, nagmamakaawa, walang saplot. Pababain na umano siya. "Sino ka? Anong ginawa mo sa baboy na nakuha namin?" Hindi sumagot ang matandang to sa tanong nila. Pero napahinto ng pagmamaneho si Mang Silo at tinulungang makaalis ang matanda sa may lambat. Meron pang natitirang tali sa paa nito na lumuwag lamang para makatayo pero hindi tuluyang natanggal. Tinanong nila ito kung taga saan. Gawa ng itong si Manong Tonyo ay nun lamang nakita ang matanda sa lugar. Walang naisagot ang matanda pero nagtatagalog ito. Hindi ito marunong ng salitang Bisaya na ang ibig sabihin lamang nun, hindi ito taga ron. "Taga saan ka, tay? Nasaan yung baboy? Hindi ka namin papakawalan kung di ka magsasabi." May sinabi itong lugar. Isang isla. Hindi sa Capiz. Kaya sigurado kaming hindi siya taga ron. Doon na ito pinakawalan. Gawa ng malay ba naman namin sa totoong itsura ng aswang, di ba? Pero weirdo talagang itsura niya. Kung sa panahon ngayon ng mga gadgets para siyang demonyo. Nung tuluyan na itong makawala sa lambat at sa pagkakatali ay hawakan pa sana ito ni Manong Tonyo. Nang nagulat na lamang kami, bigla niyang binalibag si Manong Tonyo na siyang dahilan para mahulog ito sa may owner. At siyang apak ng matanda sa may bubungan ng sasakyan. Pagkatalo nito sa mismong harapan ng owner. Sa maniwala man kayo o sa hindi, naging isa na naman itong baboy. Dito na kami naglabas ng itak lahat. Si Manong Tonyo ay biglang napabangon. Hinablot namin ito. Kampante pa kami na mahahabol namin ang nilalang sa kadahilan ng malaking baboy ito. Mabagal pero napakabilis tumakbo. Kaya naman bago pa man ito lumihis palabas ng kalsada at tumakbo palayo, dali-daling inarangkada ni Mang Silo ang kanyang sasakyan at ibinangga sa nilalang na yon. Pagkabangga na pagkabangga, isang hiyaw lamang ang narinig namin. At nang palapit na kami sa baboy, ay muli itong bumangon. Pero sa anyo na naman ng isang matanda. Sumisigaw ito na pabayaan na lamang siya dahil aalis na siya sa lugar namin. Lalayo na siya at lalayag pa uwi sa kanila.
Demonyo ka ba? Anong klase ka? Bakit ka naririto sa lugar namin? Tanong ni Manong Tonyo. Nagulat kami sa sinagot niya habang iniinda ang pagtayo. Ayon sa kanya, naroroon umano siya dahil sa naghahanap siya ng mga buhay na manok. Hindi para nakawin na tibenta, kundi para kainin ng buhay. Wala umano kaming dapat ikatakot dahil naroroon lamang siya para mangaso. Pangangaso ang tawag niya sa ginagawa niya. At ayon naman kay Manong Tonyo. Kaya pala, ilang araw nang maraming nawawalan ng alagang manok ng mga barangay na nakatira sa pier. Ultimong ang mga nag-aangkat na mga manok noong mga panahon na yon. Minsan ay nasasalisihan ng 1 o 2 kulungan. Ang nakapagtataka pa, hindi mukhang ninakaw ang mga yon, kundi parang inatake talaga ng mabangis na hayop gawa ng may mga tira-tira pang balahibo at buto sa loob ng naiwang sirang kulungan. Dahil sa hindi pa kami nakakainkwentro ng ganito, wala kaming naisip na anumang panlaban. Tapos ay medyo nabalian pa ang matanda dahil paika-ika itong naglalakad. Ang ginawa na lamang namin ay tinali itong muli. At dahil halos hindi na ito makalakad ay sinakay namin ito. Ayaw niya namang magpagamot ng mga panahon na yon. Sinuotan namin siya ng saplot at dinala na lamang sa punong barangay nila Manong Tonyo. Kinumpirma niyang hindi siya taga-Kapis. Matapos naming ipaalam sa punong barangay kung ano ang ginawa ng matanda. At pinaulit-ulit pa ng punong barangay na magpagamot ito pero ayaw niya talaga. Sinurrender na lamang namin ito sa kanya. Doon naman ito inilagay sa isang lumang kulungan. At kami doon ay tumuloy na kina Manong Tonyo. Pero kinabukasan, merong nangyaring hindi namin inasahan. Kulang-kulang 1 oras lamang umano matapos naming ihatid ang matanda sa bahay ng punong barangay na yon. Medyo malapit ng magliwanag. Bigla na namang nagising ang kapitan sa katok. Pagkabukas niya ng pintuan, ay tumambad sa kanya ang isang matandang babaeng hindi pamilyar sa kanya. Takang-taka siya dahil mukhang walang kasama o sasakyan man lamang ang matandang yon. Paano ito nakarating sa baryo nila? Tapos, 10 oras pa ng gabi. Tinanong siya ng kapitan kung ano ang kailangan niya at kung sino ang kasama niya at delikado ng ganong oras. Hindi niya sinagot ang lahat pero ang tanging sinabi niya lamang ay kukunin niya umano ang alaga niyang baboy. Ano nay? Nasaan yung baboy niyo? Ninakawan ho ba kayo tsaka tagasan kayo? Taga-kabilang baryo pa umano siya at ang hinahanap niya umanong baboy ay nasa kulungan ng kapitan. Dali-dali namang pumunta ang kapitan doon sa kulungan. At sa maniwala man kayo o sa hindi, maski ang kapitan ay takang-taka. Wala na ang matanda doon. Pero ang natitira na lamang ay ang kapirasong kasuotan na dapat ay suot ng matandang yon. At isang malaking baboy. Pinanduduro umano ng matanda na yun ang baboy niya. At tila ba natulala na lamang si kapitan. At sa isang iglap, pinalabas niya na lamang ito. Wala umanong katali-tali na sumunod ang baboy na paika-ika pa sa matandang yon. Lumabas sila sa lote ni kapitan. Saka lamang tila natauhan si kapitan. At nang hahabulin niya pa sana ang matanda para alukin na ihatid na lamang ito sa bayang pinanggalingan niya. Isang matinis na tawa na lamang ang narinig niya mula sa kalsada nun. Kasama ng mga alulungan ng mga aso. At nawala na lamang ang matanda
at ang baboy. Inikot pa niya kasama ng kanyang mga tauhan ng paligid ng barangay hanggang sa bukana pero wala na siyang makita nun. Kagaya ng sabi ko kanina, ang pagiging kilala ng Capiz bilang lugar ng mga aswang, hindi dahil may mga baryo o mga barangay dito na nag-aasik ng kanilang pagiging aswang. Dahil katulad nila Teniente Gibo at Maria Labo, ang dalawang kilalang aswang na ito ay hindi naman talaga taga dito sa lugar namin sa Capiz. Nagkataon lamang na siguro dala ng komersyo at kalakalan at papunta pabalik na mga sasakyan at barko ay napadako sila sa lugar para tumakas o maghasik ng katatakutan malayo sa lugar na kanilang pinanggalingan. Unang kwento pa lamang ito, Sir Seth. Asahan mong meron pang mga kasunod. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Sa mga gusto magpa-shoutout, i-message nyo ako sa Facebook page, sa Instagram at email na nakalagay sa description ng bawat story. Iwasan natin yung shoutout request sa comment section dahil hindi po natin siya ina-acknowledge, okay? So shoutout muna yung mga nag-message. Friday na tayo sa mga members natin. Good day, Sir Seth. Pa-shoutout po sana sa mga ka-workmate ko na bago kong nayanggaw. Nakailigan na nila makinig sa kwento nyo. Si Joff Bungay, Bon Gonzales, at our unsung hero, si Lynette. Salamat po from Tubeo, Kagayama. Sir, pa-shoutout sa next story please. Kahit nasa Paris ako, kasama ko yung mga kwento mo. And now, dito na ulit ako sa Italy. Kasama pa rin kita. Pa-shoutout na lang sa buong pamilya ko sa Pinas at mga friends ko sa Paris at dito sa Italy. At kay Bebe Q. Miss you so much. Thank you from Letty. Sir, pa-shoutout naman po, birthday ko September 8 from Bicol, Catanduanes. Always ako nakikinig ng story mo kahit matatakutin ako. Sana mapansin from Jean Tugenyo. Sir, pa-shoutout daw ng asawa ko na nayanggaw ko, Jessa Burdo. Salamat from Juvan Osman. Sir, pa-shoutout po sa papa ko na palagi nakikinig sa'yo, Fapu from Zamboanga. Salamat from Nasra Usman. Salamat po sa pa-shoutout from Jenny Negrillo at sa akin, from Nicole Jeniel Negrillo Jaime. Hi Lods, ito po ulit si Alexander. Pwede pong pa-shoutout ulit sa next upload nyo. Pa-shoutout po sa kapatid ko na babae na si Alexa Tanilon at yung mama ko na ayaw makinig sa ibang channel na kagaya nyo. Gusto niya sa channel mo lang daw kasi maganda ka mag-narrate. Name niya po is si Flor Tanilon. Salamat po at magandang gabi po. Thank you. Ay mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Siyempre, bukas po ulit.